Praise the mighty name of Jesus. Hallelujah. Greetings to each and everyone. Join in on this platform of the New Life Fellowship United Pentecostal Church Hong Kong. At isang magandang umaga ang aking bati sa ating Panginoong Isus. Gayon din naman sa ating Pastor Bobby Librado at sa lahat ng mga naka-join. Praise God. Sa araw na ito ay minsan pa ay magkakasama tayo dahil lamang sa grace and mercy ng ating Panginoong Diyos. Kaya naman na marapat lamang na simulan natin ang ating pag-aaral ng salita niya sa pamamagitan ng isang pananalangin. Lord Jesus, once again we come before thee, O God, hallelujah. Patuloy kami nag-aalay ng mga pagpapasalamat, pagdakila, pagtanang ng utak ng loob, O God, hallelujah, sapagkat sadyang napakadakila mo. You are so faithful, O God, hallelujah, Lord Jesus, na patuloy mo kaming tinitipon, O God, hallelujah, in one accord and in one spirit, magkakalayuman mo kami, O God, hallelujah, ay narito ka sa aming kalagitnaan, O God, hallelujah, upang gabayan ang aming mga pag-aaral sa iyong mga salita, sa iyong mensahe, O God, hallelujah, at magkasama-sama kami sa aming mga pananalangin, O God, hallelujah, at makapagbigay kami ng kaluguran, kaluwalhatian sa iyong banal na pangalan. In Jesus Christ's mighty name I pray. Amen, amen, and amen. Praise God. So once again, isang magandang umaga dito pa sa Pilipinas at gayon din naman sa Hong Kong at sa iba pang bahagi ng Asia. Good evening sa ibang bahagi, good afternoon sa ibang bahagi ng mundo. Nagkakasama tayo muli dahil dito sa ating prayer morning devotion na sadyang napakahalaga sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Praise God. Simulan po natin ang ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos. Basahin ko po yung Isaiah chapter 6, 8 hanggang 9. Ito po ang sinasabi. Also I heard the voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Then said I, Here am I, send me. And he said, the Lord said, Go and tell these people. Praise God. So ito po ay isang tagpo sa pakikipag-usap ni Isaiah sa ating Panginoong Diyos. Praise God. Merong lumapit sa kanya, may na lumilipad sa ibabaw niya na angel. Praise God, isang flaming creatures. At merong ginawa, pero ang sinabi ng angel na ito, your sins are forgiven and you are no longer guilty. Praise God. And then sa 8, sabi niya, after this, I heard the Lord ask, Is there anyone I can send? Will someone go for us? I'll go, I answered, sabi ni Isaiah, send me. Then the Lord told me to go and speak this message to the people. Merong mensahe nga pinahahatid ang ating Panginoon Diyos sa kanyang bayan. Pero ang sabi, no? Whom shall I send and who will go for us? Yan naman ang sagot ni Isaiah, send me. Naririto ako, ipadala mo ako. At ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Diyos, go and tell these people. Praise God. Ang pamagat po ng ating lesson sa araw na ito, my dear beloved brethren, ask God to ask you. Praise God. No, alam natin to, no, mga kapatid. Yung Bible verses na ito, very familiar sa atin, no? Yung Matthew 7:7, ask and it shall be given you, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Gayon din naman sa Matthew 6:33, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yung gaya na nabanggit ko po, ang titulo po ng ating lesson is Ask God to Ask You. Kaya pag-aralin natin ang isang napakahalagang sitwasyon o pangyayari sa subject nito. Ito po ay nakatala sa Matthew 14:22 hanggang 29. Alam din natin ito. Sa 22, ang sabi po, and straightway Jesus constrained His disciples to get into a ship
and to go before him, mauna sila sa kanya, unto the other side, while he sent the multitudes away. 23, and when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Contra yung paglalakbay ng kanyang mga disciples, no? Andi dito papaganon yung hangin, papaganon sila. Praise God. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. Naglalakad, nagpunta, dumating ang ating Panginoon Kristo na naglalakad sa tubig. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, nabalisa sila ng gusto, saying, it is a spirit, sa ibang mga na verse sa ibang version ng Bible, sabi multo. And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer. It is I. Be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, our Lord Jesus Christ said, come. And when Peter was come down of the ship, he walked on the water, go to Jesus. Praise God. Ito, alam na natin pangyari, no? After feeding and sending away 5,000 men, the Lord Jesus Christ instructed his disciples to board a ship and go to the other side of the sea. In this Bible passage, my dear beloved brethren, we can read that Peter invited Jesus to invite him. He invited Jesus. He asked Jesus to invite him, to ask him to walk on the water. Hindi ito basta-basta na gugustuhin na lang natin, no? Gayon sa ating mga pagkakataon na nangyari sa atin. Basta-basta na lang natin gagawin ang gusto natin gawin. Ask God to ask you, no? He actually asked Jesus to ask him to walk on the water. It's something like you or me or anyone ask somebody to invite you to attend his birthday or whatever occasion it may be. Para bang, birthday mo pala sa linggo. Imbitahan mo naman ako. O sige, punta ka. No? Ganun ang nangyari. Si Matthew, si Luke and John tell the story of the storm raging on the Sea of Galilee. The night Peter walked on the water. Pero only Matthew include the part of Peter walking on the water. Si Mark omitted Peter's role in this story. Ang ilang mga scholar, mga Bible scholars, believe that the book of Mark, of the first of the four Gospels, and it was dictated by Peter to Mark or written by Mark after he heard Peter. Pagkatapos niya marinig itong kwento na ito mula kay Peter, sa kanya sinama. In that case, it could be that Peter refused to advertise his part in what has come to be one of the most popular and compelling stories in the New Testament. Merong ilang mga question na lumilitaw dito sa istorya nito. At sabi, why weren't any one of the 12 except Peter invited to walk on the water? Bakit daw yung iba na hindi, yung ibang mga sa 12 na yan, na nakasakay sa bangka na yun, bakit hindi in-invite ni Jesus para lumakad sa tubig? Bakit si Peter lang? Napakasimple. It's simply because only Peter asked Jesus to bid him to participate in what was clearly a supernatural experience, walking on the water. Second, because of Apostle Peter's unusual request, maraming nag-criticize sa kanya. Second, ang sabi ng iba, ang ginawa niya raw ay blended with a great deal that was childish, parang bata raw, sensus, para isip bata raw siya, kulang daw sa pansin kay SP. God. He was pushing himself to the front and wished to be singled out from his brethren by some special token para daw magpasikat.
Yun daw kanyang pagkaapurado ay ino-overestimate yung sarili niyang kakayahan at katapangan. Para daw bata na nag-iisip ng mga kakaibang mga bagay. Sabi nila, he wanted to outdo and outdare the others. He wanted to distinguish himself by a mightier testimony of faith than the others would venture to render. Sabi nila, he wanted to make a show before the others of a courage that transcended theirs. His was not a pure faith. It was carnal, over boldness. Sabi nila, Peter was acting on impulse, pabigla-bigla lang, without thinking of what he was doing. Lahat ng mga criticism na ito, mga kapatid, praise God, ay hindi katanggap-tanggap. Makikita natin ito sa sagot ng ating Panginoong Hesus nang sabihin niya, come. Come. It was a sincere invitation in response to a sincere request. Praise God. Kusang loob o tunay at tapat na invitasyon, sapagkat ang request ni Peter ay sincere din. While we may agree with those who say Peter was self-confident and daring and rash, magaspang daw, and impetuous and bold and ardent and incautious and impulsive, we cannot join Peter's critics who question his courage and sanity and humility. Makikita naman natin sa binasa nating mga talata yung kanyang positive motive sa kanyang kahilingan na makalakad siya sa malakas na alon ng dagat upang makalapit siya sa ating Panginoong Hesus. Apostle Peter wanted to be close to the Lord. Hindi ako naniniwala na nakikipagpaligsahan lang siya sa iba na mag-build up lang ng political platform. Para makagaya ng iba na pag may nanalong kandidato, dikit agad siya para magsip-sip at babigyan ng magandang pwesto, aray. At hindi rin siya naghahanda na kumbaga sa panahon natin, pag kudakan na, pag litratuhan na, tabi agad sa VIP na bisita. Peter was not showing off to impress the other disciples. Payabang. He sincerely wanted to be near Jesus. Anong sabi? Sa James 4 verse 9, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Dumarating sa buhay ng ilang mga Kristiyano, sa ilang mga lingkod ng ating Panginoong Diyos na nagdadalawang isip, na nag-aalanganin, nagdududa, wala yung kanilang trust in the Lord with all your heart. No? Draw nigh to God. Lumapit ka sa ating Panginoong Diyos at lalapitan ka niya. Lalapit siya sa iyo. Gusto ni Apostle Peter na lagi siyang malapit sa Panginoon. Remember, my dear beloved brethren, he was with Jesus on the Mount of Transfiguration. He would later be with Jesus in the Garden of Gethsemane just before his crucifixion, and on the seashore with Jesus after his resurrection. Anong mababasa natin sa John 21:7? Therefore, that disciple whom Jesus loved, this is John the Beloved, no? Said unto Peter, it is the Lord. Now, when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him. Nagtapi agad siya na gano'n, yung kanyang coat. Tinapi niya kasi he was naked and cast himself into the sea. Tumalon agad siya nung malaman niya na ang ating Panginoong Kristo pala yung nandito sa may dagat. Uhaw na uhaw, my dear beloved brethren, at sabik na sabik si Pedro na makalapit sa ating Panginoong Kristo. Ano pa mas mahalaga? Peter wanted to do what he saw Jesus do.
gusto niyang gawin, ano man magagawa. How could that be a wrong motive? Mali ba yung motibo niya? Masama ba na naisin natin mapalapit tayo sa ating Panginoon? Ano man ang sitwasyon, mga kapatid ko, ano mang kahadlangan, ano mang uri ng unos o bagyo sa buhay natin, masama ba na naisin natin mapalapit tayo sa ating Panginoon? Pray God. My dear beloved brethren, we must resist any theology that relegates the supernatural to a handful of biblical superstars. Iba-iba ang kanilang konklusyon. Iba-iba ang kanilang iniisip, yung kanilang pananaw. Kaya kay Isaiah, send me, ask God to ask you. Lord, palapitin mo ako dyan sa iyo upang ako'y makalakad sa tubig at makapiling kita. Pray God. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, come. Mga minamahal kong mga kapatid, likhaan nawa tayo ng Diyos ng pagkagutom at pagkauhaw. Yan yung sinasabi na, blessed are they who hunger and thirst. Nagugutom sa tinapay ng buhay sa salita ng ating Panginoon Diyos at nauuhaw sa living water. Yan ang Santong Espiritu na nasa sa atin upang makalahok tayo sa mga bagay na supernatural. Isang bagay na pamamaraan to participate in the supernatural is to be used in the gifts of the Spirit. Ano ang sabi ni Apostle Peter sa 1 Corinthians 14:1? Follow after charity and desire spiritual gifts. But rather that you may prophesy, sa New King James Version po ito. Now, basahin po natin sa contemporary English version. Mas maganda rin po yung iba-ibang version yung ating binabasa sapagkat mas lalo nating malilinawan. Praise God. So 1 Corinthians 14:1, ito naman ang sinasabi. Praise the mighty name of Jesus. Ito. Love should be your guide. Be eager to have the gifts that comes from the Holy Spirit, especially the gift of prophecy. Praise God. No? Sa ibang mga pursue love and desire spiritual gifts. Sa magandang balita Biblia, sundin ninyo ang pag-ibig. Gayon may maningas ninyong pakanasain ang mga kaloob na ayon sa Espiritu. My dear beloved brethren in Christ, brothers and sisters, at sa lahat ng mga guests na naimbitahan ng ating mga kapatiran, do you want to be invited to be involved in the supernatural? Then ask God to ask. God wants us to be used by Him. Gusto ng ating Panginoong Diyos na hinggiin natin sa Kanya na gustuhin natin at gustuhin din niya na magamit niya. Praise God. Huwag tayong magsasarili. Huwag tayong magsariling loob na hindi naman ibinibigay sa atin, gagawin natin. Bago natin gampanan, mga kapatid, hilingin muna natin sa ating Panginoong Diyos na ibigay sa atin. Praise God. Anumang bagay ang ninanais natin ay siya natin hilingin. Ask, and it shall be given. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be opened. Sabi ni Isaiah, here am I, send me. And he said, ang sagot ng ating Panginoong Diyos, go and tell these people. Yung mensahe na ibinigay niya, sige, lakad. Praise God. So my dear beloved brothers and sisters,
Gayon din sa ating mga bisita. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat minsan pa'y tinitipon tayo sa ganitong pagkakataon. Binibigyan tayo ng pribileyo na makarinig ng kanyang mga mensahe, ng kanyang mga salita, madagdagan ng ating, hindi lang ang ating kaalaman, kundi yung ating pananampalataya sa kanyang mga salita. No? Sa kanyang mga salita na nakatala sa banal na aklat. Praise God. Ito ang ating guide at ang Santong Espiritu. Ang salita ng ating Panginoon Diyos at ang Santong Espiritu. Lord Jesus, once again we come before you upang pasalamatan ka, O God, hallelujah, Lord Jesus, sapagkat patuloy mo kaming ginagabayan sa pamamagitan ng iyong salita at ng Santong Espiritu, O God, hallelujah. Tulungan mo kami na makapagpatuloy kami sa aming mga paglalakbay sa pamamagitan ng pagsunod, being obedient sa iyong mga kautosan. Lord Jesus, sa iyo lamang ang kapurihan at kaluwalhatian. This I pray in your mighty name, Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our God. Amen, amen, and amen. Back to you, Pastor Bobby Librado. God bless everyone.